Magandang tanghali po sa inyong lahat. Alam nyo, dalawang bagay na ibabalita ko sa inyo na magandang balita. Una po, ngayon ay celebrate tayo ng All Saints Day. Ano ba ang All Saints Day? Araw ng mga banal. As we celebrate the feast of All Saints Day, we remember not only those known saints, but also those unknown saints. It could be, yung unknown saints ay yung lola mo, na palaging nagdadala sa iyo sa simbahan, palaging nagiging instrumento, kung kaya nagkaroon ka ng pananampalatayang Katoliko, o kaya yung santo na ang yung ina o ama na talagang nagbabanat buto pa upang kayo ay makapag-aral at mayroong magandang future sa inyo. So, although they are not recognized officially, but they are recognized before the Lord. Kaya lahat na mga banal na namumuhay in their own or perhaps simple way, sila po ay ating, we honor them, no? And we celebrate feast together with them. Because as we celebrate, we are also reminded of our destiny, no? Yung patutunguhan natin ay ang magiging makapasok sa langit at to be in communion with God in His kingdom. Gusto niyo ba makapunta sa langit? Amen! Gusto niyo ba makapunta sa langit? Amen! Okay, so kaya they also serve as our inspiration. Na natin, every time we look at their lives, we are inspired of our goal to be in heaven. Pangalawa pong balita, ito naman po ay sa akin lang siguro, pero masaya din ako, mayroon akong CPR, ngayon ko natanggap, no? Kaya legal na ako dito ngayon, no? Pag makapag-drive na ako, magsusurveillance ako sa gumawa ng meeting doon sa hotel, doon sa birthday, magsusurveillance ako kasi baka ginagamit yung name na El Shaddai. Magsusurveillance ako, no? Hindi ko gusto na gagamitin sa iba na hindi naman in line with the teachings of El Shaddai, no? Sa ating, kasi huwag nating papayagang gagamitin sa iba na mayroon naman silang sariling intensyon, no? Na hindi naaayon, no? Sa mga gawain ng El Shaddai, no? Amen? Kaya ako, kasi doon sa atin lang ito, ha? Doon sa atin kasi, miyembro ako ng, of course, of auxiliary, no? Miyembro ako ng National Bureau of Investigation, no? Kaya, i-integrate ko yan sa faith natin. Sino yung hindi talaga naaayon sa Katoliko, no? At mayroong sariling plano na magtayo ng organisasyon na hindi naaayon sa ating, because it is our responsibility also, no? So, kaya magdasal kayo na makapasa ako ng driving, para mag-surveillance na. Sama kayo? Okay. I am very happy na inimbita niyo po ako dito upang mag-share. Kasi ang ating topic ngayon ay napakahalaga po. Growing in the Holy Spirit. Ito po ang nature ng ating paghahanda sa sarili. Naayon po ito sa ginagawa ni Jesus. When He started organizing the apostles, there are three things that the apostles went through. No? First, they learned from Jesus. They learned the teachings from Jesus Himself. And then they also experience the presence of God as manifested through the many miracles Jesus performed. And yung mga na-experience din ng mga apostles na
na kamanghamanghang experience, religious experience. Like for example, when they were during the Transfiguration, sinasabi ni Pablo, Panginoon, magtayo tayo ng payag sa Tagalog. Ako po, tatlong bubo sa iyo. Yan, So, those are the many experiences na nakapag-deepen ang kanilang relationship ng Panginoon. And then thirdly, so after experiencing, they walk. In other words, they undertake their mission. Before Jesus ascended, sinabi ng Panginoon, go to the ends of the earth. Go to the whole world, Catholic. Go to the whole world and preach the good news. Baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. And so Jesus said that, ito rin po ang pattern natin. Matapos po tayong we learn something, we experience, alam nyo, mag-confess talaga ako sa inyo. Nung kahit nagugutom ako last Friday, pagpasok ko, parang nawala yung gutom ko. Nakikita ko praising the Lord, no? At tapos, talaga yung saya. At sinasabi ko, pwede ba ako na mag-try na mag-ano din, no? Ng praise and worship. Talaga masaya ako doon. Kung hindi pa lang sana ako nagmamadali noon, mag-join talaga ako. The experience of being in God's presence, no? Amen. So masaya tayo. At tapos, hindi lang dyan nagwawakas. We should go. In other words, we should witness. We should witness our faith. Yung mga memories natin with the Lord, ibabahagi po natin sa iba. Amen? And also, we also do works of charity. Maraming mga paraan how we do the work of charity. Yung pagtutulong sa ating kapwa, at pagtuturo at paggagahid sa kanila sa tamang pananampalataya. So kaya sinasabi ko, this growing in the Spirit is very important because it is our way now. No? Ihahanda po tayo upang magiging matatag at magiging masigasig at magiging mayroong conviction to really become Christ's instruments, of His good news. Amen? Amen. Amen. Pero hindi po natin maikukubli ang katotohanan minsan. Na minsan, yung learnings natin, ang ganda. Experience natin ng worship, ang ganda. Pero bakit, bago akong graduate ng El Shaddai, pero bakit makalipas ang 2 week, ang 1 month, parang balik na naman sa dati. No? Parang nahihina na naman ako. Bago ako nakapag-confess, pero bakit 1 month after, parang bumabalik na naman. No, ang peligro pa niyan ay nag-relapse, no? So, peligro yan, no? Ano yan? Kasi yung mayroon akong experience, yung hindi pa ako pumasok sa seminaryo, pumasok ako sa charismatic. No? Tapos, noon ba parang nagigilty pa ako kasi ako lang hindi ang natumba, no? Lord, malaki siguro kasalanan ko. Gusto rin ko mang matumba, pero parang hindi man ako matumba. Lahat natutumba na. Ako lang siguro ang malaking kasalanan. Tapos doon, yung experience ko sa charismatic talaga. Kasi hindi ko siguro nasabi sa inyo, no? Nasabi ko siguro. Di ba? Yung ako hindi pa ako active sa simbahan, ay isa akong miyembro ng fanatic group. Yung mayroong mga orasyon, mayroong mga no? At kung ikaw sasali, tatadta rin yung mo, no? Tatadta rin ang ganyan, no? Tapos ang pangalan namin Sagrado Corazon Señor, no?
Kasi yung sinasabi babalik ako sa mundo at magdala ng ibang bagong pangalan. At magtayo ako ng kaharian sa bundok ng Kaimor. Kaimor daw. Yung Kaimor pala Kasilihon, Alona, Initaw, Misamis, Oriental. Kaimor, Kasilihon, Alona, barangay yung Alona. Kasilihon, Alona, Initaw, taon yan. Initaw. Tapos Misamis, Oriental, no? Yan pala, akala ko para bang biblical, no? Kaimor. Wow! Naman na. Tapos, nung pumasok ako sa, nagiging missionary ako. Ako ang mag-recruit ng member at ako ang mag-ganyan, no? Tataga ako ang magtataga, no? Nagiging ako. Mayroon akong 45 na orasyon, no? Kung gusto mo kitang paibigin sa akin, yan nga, marami na akong problema. So, ganyan, no? Tapos, one time, yung nanay ko ay chapel leader ng amin. Tapos sabi niya, ikaw ang mag-ano ka ng katikis, magturo ka sa mga bata. Sabi ko, ito na ang pagkakataon ko. Kasi noon sa atin, the 1980s, no? Kung hindi ka side sa military, side ka sa rebelde, no? Di ba? No? Sabi ko, ito na ang pagkakataon ko na mag-observe sino yung rebelde sa simbahan. No? Yan, nag-observe talaga ako. Wala man ako nakitang rebelde. Kaya ako nag-confess ako sa pare at nagiging active ako sa simbahan, no? At mahabang istorya ng aking bukasyon hanggang sa finally naka-decide ako, no? Ngayon sinasabi ko, Lord, yung penance ko noon nagmamasid ako sino ang rebelde ng simbahan. Ngayon itutuloy ko pa rin yon. Sino yung nagre-rebelde sa Katoliko, no? Nagkukunwaring miyembro ng El Shaddai pero iba pala ang isip, no? Nagkukunwaring nasa Katoliko pero iba pala ang plano. Yan, no? Master ako niya, no? Surveillance, no? Talaga, no? So, kaya pag ano ko sa charismatic, surrender ko lahat, ang ganda talaga ng karanasan ko. Parang angel ako Parang wala na akong kasalanan, no? After the life, like for example, LSS, no, ganyan, parang wala na akong kasalanan, no? Parang santo ako. Pero bakit po pag dumating ng 1 month after, 2 months after, parang bumabalik ng unti-unti na, no? Parang nagiging secular na naman, no? Yan din ang gusto kong sa inyo. Dito sa El Shaddai, dito sa ating formation, sometimes there are people who have this difficulty na after 1 week after, 2 weeks after, 1 month after, parang nanghihina tayo sa mga gawain. No? So that is why this topic is an answer to our problem. Na talagang bakit tayo palagi madaling nanghihina at bumabalik. Noon, Father, hindi na ako, nagsabi ko na hindi na ako babalik sa kasalanan ganyan, nagre-relapse tayo. No? Tapos, ang resulta ay nagiging indifferent na tayo. Sister, brother, meron tayong gawain sa El Shaddai. Kayo lang kasi busy ako no? Wala na tayo sa kondisyon. So, that is why I am very grateful na ito ay talaga, no, very important topic itong growing in the Spirit. Actually, sa format po, mayroon tayong tinatawag na 5 basic tools to growth, no? Pero idudugtong ko po ito, no? I-establish ko yung connection, no? Mayroon tayong prayer. And then second, mayroong study. And then third, mayroong service. Then community life and sacraments, no? So, at sa ating po pagtingin nitong 5 tools for growth, minsan mayroong magsasabi ay, ang dami palang gagawin.
ng magiging miyembro ng El Shaddai. Ang daming gagawin. Meron pang prayer, meron pang study, meron pang service, meron pang community life, meron pang sacrament. Magagawa ko ba yun? No? So sabi nung kanya, for our information, these 5 tools, hindi po ito burden. Ma-appreciate natin mamaya kung bakit mayroon itong mayroon itong tools for growth. No, ma-appreciate natin yan. I-integrate ko yan. No? Hindi lamang na isipin natin ito ay additional burden sa atin. But ito talaga ay makakatulong sa atin in our journey of being El Shaddai, in our journey to faith, in our journey to follow the footsteps of Christ. No? Sino po bang gustong pumunta sa langit? Ay, meron hindi nakataas yan. Okay, so, wow, very good. No? After all, sinasabi natin na yun talaga ang, as I have said a while ago, yun talaga ang goal natin na pumupunta sa langit. Because temporary lang po tayo dito. Okay. Mag-umpisa po ako sa pag-share kasi para maano natin to situate ourselves. Mag-umpisa po ako in just a quick, ano ba ang pagkakatoliko natin? Yun. Kasi remember, ngayon na generation, be careful. Ang mga tao ngayon mahilig na maggamit ng generic word. At yan sa generic word na yan, maraming umaalis sa Katoliko. Kasi yung generic word brother, mag-attend ka ng born again kasi pareho lang naman yun. Pareho lang. Bible study. Pareho lang, di ba? At tapos, unti-unti, nadadala tayo kasi implicitly mayroon ng atake, mayroon ng questions, no? Hindi tayo makasagot, ay ganun ba? Bakit mayroong purgatorio? Hindi nagsabi si Father Owen yan no? So, ganyan, no? Marami pa tayong questions. Be careful of generic word. Kasi, especially in speaking of our faith, dapat klaro sa atin. Mayroon tayong mga particulars. So, ano ang pagkakatoliko? Ano ang pagkakaintindi natin sa pagkakatoliko? Tatlong bagay po ang dapat nating tandaan that would define our being Catholic. Una po, as Catholic, we have a complete and correct profession of faith. Sa lahat pong relihiyon, tayo lang ang mayroong complete and correct profession of faith. As we always profess in our obligation masses, I believe in God, the Father Almighty, Creator, Maker of heaven and earth. Yan po, tayo lang ang may ganyan. Tayo lang ang may ganyan. And what makes us a Catholic then? Kung kumpleto. Kasi yan, ang profession of faith na yan, ang pinoprofess ng mga apostles. Yan po. No? When yung si Pedro, no, nagiging first council nila sa Jerusalem, no? Mayroon na silang mga issues. Ito po ang kanilang, hindi lang mga apostles, also translated and articulated by the church fathers. Ito po. And every time we profess this Apostles' Creed, we establish our connection to the apostles. Kaya ang tanong ko sa ibang relihiyon, yung ibang denomination, how can you trace back your origin back to the apostles? Hindi po sila makasagot niyan. Our act of tracing back to the apostles is our profession of the Catholic faith. Kung wala po kayong linkage nga po na to the time of apostles, ano kayo?
Diyan sa Acts, mayroon ba tayong Bible? Diyan sa Acts 19 and following, mayroong nagagaya eh. Oh, imagine ha, manggagaya ka sa El Shaddai at hindi kayo El Shaddai. Imagine. Kasi papasok po, i-confront po kayo ng evil spirit. Mayroong mga grupo na nag-exorcise during the time of Paul using the name of Jesus, but they are not Christians. Sinabi po ng Diablo, Jesus, I recognize even the evil spirit. Paul, I know, but who are you? Who are you? Ang nangyayari po ay tinorture sila ng evil spirit. And they went out na talagang natakot sila. And that is the seriousness of our linkages to the apostles. Because the apostles are the pillars of the church. Maliit ito, no? Ito bang gawa ay... Okay. Anyway. Okay, anyway. Kita niyo ba? Ito. Mga anak na lalaki ng isang paring Hudiyo na 19 verses 14. Hudiyo na nagngangalang Eskiba ang gumawa nito. Exorcism, no? Exorcising. Ngunit isang araw nang pumasok sila sa isang bahay at pinangahasang gawin ito, sumagot ang masamang espiritu. Kilala ko si Jesus. At may alam din tungkol kay Pablo, pero sino kayo? Tinatanong sila kasi nanggagaya hindi El Shaddai. Ginagamit ang pangalan ng El Shaddai, nanggagaya. Remember, pag nanggagaya kayo sa sariling kapakanan, papasok at the devil will confront you and he will torture you. No? Kaya huwag manggagaya. Anyway, so ganyan, no? Our linkages to the apostles is every time we profess and we live out our apostles' creed. Kaya kung mayroong espiya po dito na hindi El Shaddai, nag-i-espiya lang, lalabas na po kayo. Kasi, or mag-resolve na kayo ng kanyang Panginoon, sorry po. Ha? Meron lumabas? Ay, brother, kilala kita Bulanon daw. So, ganyan, no? Our linkages. We have a correct and complete profession of faith. Secondly, we have a full sacramental life. 7 sacraments. And these 7 sacraments is instituted by Christ as channels of our grace. Tatanungin natin, bakit mayroon pang sakramento? Bakit hindi na lang direct to God? Imagine yung direct to God, generic yan, ha? Bakit hindi na direct to God? Bakit mayroon pang sakramento? Ang sakramento ay itinatatag ni Kristo upang tayo po ay so that we become certain that we really receive the grace. The sacraments not only channel of God's grace, but also the foundation of God's grace.
if we receive the sacraments, we also dispose ourselves to the state of grace. Kaya every time na mag-pray tayo, makatanggap po tayo ng biyaya because we are in the state of grace. Full sacramental life. No? So, 7 sacraments. Siguro, tatanungin niyo, bakit 7 sacraments? Because it is patterned by the human growth, no? Man has 3 great epochs in life. 3 epochs in life. Birth, growth, maturity, and death. Mayroon po tayong sakramento yan, no? Growth, birth, baptism, maturity, confirmation, and death, anointing of the sick. Where we are prepared for our journey to heaven. We also have 2 great needs. Yung great needs natin first is need for food. Kaya araw-araw tayo nagmimisa because we need to nourish ourselves, no? Not only physically but spiritually. We also have a need for medicine. Yung medicine natin is healing, no? Through sacrament of reconciliation. Mamaya ma-appreciate natin ito. And we also have two great states. Yung responsibility po natin sa kapwa. Una, married. You enter into the sacrament of matrimony because you want to build family. That is responsibility to our brothers and sisters. And then second, religious life. No? So there are people who enter, who serve the Lord and His fellow brothers and sisters through religious life. Kaya 7 yun eh. 3 epochs, 2 great needs, and 2 states. 7 yan eh. That also constitute the full human growth and human situation. Okay, so yan ang pagkakatoliko natin. And it is only in the Catholic that we have full sacramental life. Yung iba, wala po niyan. And thirdly, we have ordained ministry in apostolic succession. Ibig sabihin po niyan, mayroong pinatawag ng Panginoon na talagang legitimate, talagang authorized to administer the sacraments and to preach the Word of God. Mayroong pinipili niya through ordination. Yung ordination po, laying on of hands. Kami po ay pare, siguro sa ating i-compare tayo, mas matalino pa kayo sa akin. Mas maraming karanasan pa kayo sa akin. But because I am ordained, I have this grace of the office. I have this grace of the office because I am ordained, no? By God, laying on of hands. So, yung mga ordained ministers, sila ang makapag-celebrate ng sacraments, no? For the sanctification of people. Wala pong illegal. Mayroong isang taong mga, Father, dapat kung mag-apply ka ng driver's license, dapat mag-ano ka ng proper procedure. Kasi yung anak ko, nagtuturuan sila ng mag-drive, nahuhuli ng pulis, kinulong, kasi hindi sila authorized. Yan. Hindi sila authorized eh. Pag hindi kayo authorized dito sa Bahrain po, i-deport po kayo. No? So, those ordained ministry in apostolic succession, mayroong mga taong authorized to celebrate the sacraments so that we will always be in the state of grace. No? So, yan ang pagkakatoliko natin. Yan ang tanaw. We are very grateful na katoliko tayo because it is only in the Catholic Church that the fullness of God's revelation is being revealed. Before po mayroong mga Muslim, mayroon na tayong mga Christians before, no? They emerged in 600 years, no? So, anyway, those are 3 ating pagkakatoliko. Why I share this? Because this is very significant
in understanding, in appreciating the talk on the growing in the Holy Spirit. So, sinasabi ko, baka siguro hindi nakuha natin, no? Paano kayo makasisiguro that you are in the state of grace? Paano kayo makakasiguro that you are in a state of grace? Nakakasiguro tayo that we are in a state of grace when we are baptized. Sino pong hindi pa nabinyagan dito? Ha? Hindi pa po kayo nabinyagan? Ay, akala mo, di ba? But makakasiguro tayo, we are in a state of grace through being baptized and receiving other sacraments. Ay, sorry. Pero mo kayo sa Okay, sorry. Akala ko, no? Baka hindi mo na ako pansinin, ha? Pero, totoo. Even those Iglesia ni Cristo, yung ginagamit ni Manalo na Bible, sa kanyang uncle na pari. At the Protestants should be grateful to us because without us, hindi po ma-translate yung Bible. Then tapos just side-tripping, ha? And yung iba po, yung mga yung mga born again, lately na yan sila, na nag-emerge. Yung father of Protestant po ay Katolikong pare, Martin Luther, and also Aglipay, Father Aglipay, no? So sila po ay nagrebelde, no? Kasi si Martin Luther, of course he could have effected a change in the church within the church, not necessarily going out the church. Kasi gusto rin siya mag-aasawa ng isang madre. Kaya nagawang dahilan, no? He could have changed the church within the church. Because actually, practically, no, 80% of what in the Spirit of Vatican II, yan ang mga ni Martin Luther because he's a doctor of the church before. Anyway, so nagiging certain tayo na we are in a state of grace because of sacraments. Outside the sacraments, we cannot be certain that we are in a state of grace. Yung foundation yan natin yung foundation. Because what is sacrament? Sacrament is an outward sign instituted by Christ. Instituted by Christ to give grace. Okay, konti lang yung review, no? Kasi I situate you in this topic. So, during my topic in the life in the Spirit, we are helped how to situate ourselves in a state of grace. Pero, hindi lang po tama, hindi lang po until then na tayo mag-situate ng state of grace. Why? Because actually, we need to, ito pong dalawa ang dapat nating tatandaan din. We need to grow in the Spirit. We need to grow in the Spirit, and we need to always maintain a life of grace. Ito pong nangyayari sa atin. Kasi itong growing in the Spirit, it can be best explained in the area of sacraments first. Nung nabinyagan po tayo, nagiging Kristiyano tayo, of course. No? Pero hindi lang yan. Nung nabinyagan tayo, we receive what we call the sanctifying grace. Yung sanctifying grace ay isang capacity natin to have a beatific vision of God. In other words, yung pong grasya na binigay ng Panginoon, yan po ay magbigay sa atin ng kapangyarihan na ma-experience natin palagi ang Panginoon.
while we are still here on earth. Di ba yun? Sa binyag yan ha? Yun. Mayroon tayong sanctifying grace. Pero, hindi po natin madideny na in our journey, magkakasala tayo. No? Ang seryoso na pwede nating magawang kasalanan, yung tinatawag nating mortal sin. Yung mortal sin, direct violation of the Ten Commandments and the violation of the law of love. Yun ang mortal sin. Once we commit a mortal sin, we are stripped off from sanctifying grace. In other words, mawawala po yung sanctifying grace natin. Kung ang ibig sabihin na mawawala yung sanctifying grace natin, mayroon na tayong block na hindi na tayo maka-experience the presence of God. Wala na tayong pananaw sa Panginoon. Kaya na-block yan, nawawala yan pag mayroon tayong mortal sin. And how to restore that mortal sin? How to restore the grace? No? At mawawala yung mortal sin is through confession, through the sacrament of reconciliation. Pag mamumumpisa po tayo, every time we confess, truly confess, no? Hindi yung iba lang kasalanan ang sinasabi niya sa pare, kasi si Father Roen yun hindi ko lang sasabihin sa niya, baka magsasabihin niya, ha? Ganoon ka? Hindi ako makapaniwala. Hindi. Yung real confession talaga, na-restore yung sanctifying grace natin. Hindi po tayo mag-grow if we are away from the sanctifying grace. Naintindihan niyo po ba? Kasi dapat ma-appreciate natin ito kasi diyan tayo, how can we grow if we are not in a state of sanctifying grace? Hindi po tayo mag-grow, no? So kaya, kung sino mang hindi nakapangumpisal, yung last confession ninyo, nung kinasal kayo, and then hanggang ngayon hindi kayo nakapangumpisal, at lalong-lalo na nakakommit kayo ng mortal sin, you are not in a state of grace. And you cannot even pray for your brothers and sisters for blessings. Why? Because you are in a state of mortal sin. Huwag niyo po kayong mangangahas na mag-pray over ng inyong kapatid when you are in a mortal sin. Surrender first so that you will come back to the sanctifying grace, and then the grace flows. Pwede na po kayong maka-pray over. Kami po, akala niyo hindi kami nangumpisal? Nangumpisal din kami. Ako nga, ngayong buwan na ito, 2, no? Kasi marami yung toko, no? Hindi naman yan, ganyan. I want really to be in a state of grace. Umpisal ako kay Father Freddy. Yung dumating si Father Felicio, nangumpisal ako. Nangumpisal din kami. Kala nyo ha? Regular monthly, supposed to be monthly yung confession namin. Because we need to be in a state of grace. No? So, yan. Kaya, importante yung sacrament of reconciliation. Kung mayroon po kayong talk, kung kayo po'y magli-lead ng gawain, kung kayo po'y magli-lead ng praise and worship, at mayroon kayong nagawang mortal sin, surrender first to the Lord. Surrender first, I tell you. Because you know, evil spirit is doing his best. Sometimes he can get disguised as good. Remember that. No? So, and then later on, he will i-crush tayo lahat. So, kaya confession, very important. And I am willing to give you the whole teachings on the sacraments. Pero sinasali ko po ito ngayon para ma-appreciate natin. Kasi sinasabi natin hindi lang tama
na tayo, we are in a state of grace, but we need to grow in the grace. No, di ba? Hindi na tayo, naranasan na natin yan, but we need to grow. And how to grow in God's grace? How? First is by prayer and by centering ourselves to the Word of God. Yung prayer natin, importante. Ang prayer, hindi lang yung formula prayers. Nakakatulong din yung formula prayers. Pero yung prayer, na spontaneous din tayo sa Panginoon. No? Mayroong ibang klase ng, mayroong tinatawag nating vocal prayer. Yung vocal prayer, of course, yung sinasabi natin, no? Pero mayroon ding vocal prayer, mga kapatid, na kahit tahimik tayo, kahit walang naririnig, pero yung bibig natin na, tapos nag-uusap yung mind natin. Naranasan niyo ba yan? Na yung mind natin na nag-uusap sa Panginoon? O kung i-translate natin ang mind natin. Panginoon, po ay tulungan niyo po ako ngayon kasi po ay ganyan, di ba? Pero yung isip natin ang nag-uusap, vocal prayer pa rin yun. Vocal prayer is always one-way traffic. It's always you doing the talking to God. Pero ang prayer po, bibigyan naman natin ng justice. Hindi lang vocal prayer. Kasi walang mangyayaring dialogue kung kayo lang ang nagsasalita palagi. Sa husband niyo, kayo lang ang nagsasalita palagi. No, kayo lang nagsasalita. Walang dialogue yan eh. In prayer, magbigay naman tayo ng justice sa Panginoon. Hindi lang tayo we do the talking, we also listen. We also listen. Kaya pagpunta natin sa simbahan, Panginoon, makapasa sana yung anak ko sa board exam ngayon, Panginoon, ganyan na, tapos aalis na tayo. Hindi tayo, walang dialogue sa prayer na yan. Yes, part of the prayer is our petitions. Yes, but prayer all the more is also listening. Halimbawa, pumupunta ka doon sa doon sa simbahan, wala ka namang intensyon, okay lang. Pumunta ka doon, at tapos, you can even just glance at the image of the cross. Kaya nilalagay yan sa simbahan ng cross, no? Yung crucifix ganyan, so that as we enter directly, it is written in the Deuteronomy, no? Yung mayroong karamdaman yung na bite ng snake yung mga tao, di ba sabi ng Panginoon, Moses, gumawa ka ng isang you mount it on a pole, no, yung image of the serpent, no, and then sinong tao makakakita niyan ay gumagaling. Di ba sabi din ni Jesus, as the serpent was being mounted during the time of Moses, so the Son of Man is also being mounted, itinataas din, so that those who believe will be saved. Punta ka, magdasal kayo, just there. Just look at them. Looking the Lord lovingly. Sabi mo, just be there. And then, minsan sabi, Father, hindi talaga magagawa kasi magko-communicate ako mentally No? So, you can begin by thanking the Lord. Thank you, Lord, for all the things. Not just there. Ang isa ring makakatulong sa atin sa listening, prayer as listening, is we read the Bible. Kaya that is why I said, prayer and the Word of God. Yung makakapag-listen tayo, how, is first by reading the Word of God. Halimbawa sa Gospel. Kasi sa Gospel, ang Gospel talaga ay Christ-centered, no? Nandoon si Kristo. Yung Gospel. Halimbawa, babasahin ninyo. After you have read the Gospel,
unti-unti, i-review niyo sa inyong isipan yung ano ang flow of gospel. Yan ang pag-practice natin, listening. No? Halimbawa, sabi ni Jesus, no? Or ano bang sa gospel natin, sinabi niya, pagkaraan ng ilang araw, pumasok siya sa Capernaum. Nang mabalitang nasa bahay siya, marami ang nagtipon doon, kaya wala ng lugar kahit may pintuan at ipinahayag niya ang salita. You imagine it. Nung una si Kristo, pumasok siya doon, you review it in your mind. That is listening to the Word of God. Hindi kayo nagsasalita, pero nag-imagine kayo. And then, after that, after reviewing all the events in the Gospel, after reviewing it, the second deeper listening is try to become participant of the Gospel. Halimbawa, nangisda yung mga apostoles, join the scene. Join the scene. At mag-ask ka ng permission ng Panginoon. Lord, mag-ask po ako ng permission na mag-join ako sa fishing. Just be there. Alam niyo, one time, yung, yan ang ginagawa ko usually, pero yung yung una kong ginawa yun, parang hindi ko naintindihan, pero later on na-appreciate ko. Halimbawa, nakita, I meditated on, that is actually meditation, no? And meditation and what is this? Another? Meditation and contemplation, no? So that is the deeper way of listening, no? Kaya yung nag-contemplate ako about the nativity. And I asked permission na I enter the scene. Ang nangyari po, ako ang spontaneous lang, no? Ako ang pumipigil ng yung mga hayop, no? Yung mga pumupunta doon sa batang Jesus, tapos binibigyan ko ng damo, ganyan, tapos sila, pumipili sila, binibigyan ko ng damo, ganyan. Later on, na-appreciate ko two important gifts. Una, na-realize ko, kahit pala yung mga animals, they also long to be near to Jesus. What a consoling. Kaya, how much more ako? No? Ako, Lord, nahihiya ako sa mga animals kasi they want to be closer to you. Pero ako, marami akong justification na pumupunta sa iyo. Marami akong excuses. Yan ang nakikita ko. Pangalawa, yung nakikita ko, kahit pala kaunti ang role ko. But if it is done for the Lord, napaka-consoling po. Yan. Try it. You listen, you read the gospel, and then try to become participant. That is a deeper way of listening. Because when you do that, marami pong sorpresa ang ma-encounter nyo mula sa Panginoon. Maraming insights ang ibibigay niya sa inyo na hindi nyo in-expect. Lord, and then, alam nyo, ang napakaganda, that is praying with listening. No? Kaya nga hindi masyadong ginawa Kaya nagko-comment ako sa Holy Hour, pati sa Holy Hour, marami tayong mga salita, no? Hindi tayo nagsa-silence. Kung 1 minute silence, pag naka-silence na tayo, tatayo na naman agad tayo, luluhod na naman yung Holy Hour, ewan ko kung ganun. Nagko-comment ako doon sa amin, we are too noisy, we are too busy. All the Lord wants us to listen and be silent. Just be there. No? And then, pag magkaroon kayo ng listening, ma-develop nyo yung contemplation. Ano yung contemplation? It is a deeper experience of prayer. Na kahit wala kayong ginagawa, but you are satisfied already. It's like holding your first baby. And holding in your hand. Wala kayong wala kayong masyadong salita. Just be there, holding Him in love. Yan din ang mangyayari natin sa Panginoon.
being with the Lord in love. Sa kontento na po kayo. There is that joy within. Yan po ang makapag-grow natin. If we keep on doing that, mag-grow po tayo in the Spirit. No? Yan. Kaya napakahalaga, no? Hindi pala ang requirement. And then, pero, sasabihin natin, Father, ang hirap po na mag-pray ng ganyan. Every time na mag-pray ako, naalala ko yung utang ko. No? Naalala ko yung mga difficulty ko. I will tell you this. Hindi ko pa siguro nasabi ito. Once you begin the prayer, that listening prayer, no? Once you begin and you experience difficulty, congratulations. Because you are in a real meaning of prayer. Kung naka-experience a very difficult, just continue. Don't give up. Because actually the Lord is showing you, you are in a real prayer. Di ba yung susunod tayo ng Panginoon? Easy ba yun? Very difficult nga eh. Sinasabi, those who want to enter, strive to enter the narrow door. Ano yung narrow door? Narrow door symbolizes God's challenge to us. Strive. Wala po akong, my way is not easy, but my way is the real way. Yun pong hilig ng shortcut. Hilig ng easy way out. Hindi po yan real way. Mayroon pong magsasabi, Father, mayroon na ngayon. Magka-counseling lang sa telepono. Kaya kasi daw, makakaparinig tayo masyado basta telepono lang. Remember, Satan is doing a shorter way, an easy way. Amen? Amen? Kaya, yung pag-attempt natin ng prayer, nakakatulog kayo. Don't worry. As long as talagang pray kayo at nakakatulog, okay lang. Okay lang. Kesa, mag-pray ako doon sa Blessed Sacrament upang matulog. Ay, iba yun, ha? Iba yan. Iba yan, no? Pero yung nakakatulog kayo, don't worry. God can still manage to relate to you even when you are asleep. Don't you remember that Joseph, when he was in trouble, tatanggapin, ipagpatuloy ko ba kaya itong pag-asawa kay Mary na naririnig ko, mayroon na siyang, nagsabak na siya, no? Naririnig ko. Noong natutulog siya, the angel appeared. Kaya po, hindi hadlang na makatulog kayo sa iyong personal prayer. Pero dito naman sa worship, huwag naman kayong matutulog, no? So, doon kayo sa kwarto, mayroon kang altar doon. At sabi ni Father Rowan, magbabasa ako ng gospel. Ang hirap pala nito, Father. I'm listening, yes, mahirap. Pero you are really experiencing the real prayer. Keep on doing it. Kasi mag-i-increase po kayo. Mag-i-increase po kayo. No? Yung tolerance nyo, yung patience nyo ay hahaba po. It's like, mag-uumpisa kang mag-jogging. Hindi pa umaabot ng kalahating kilometro. But if you keep in doing it, di ba? Aabot na kayo ng 1 kilometer, no? Yan din. Sometimes the way of the Lord is not so attractive. But go for it. Go for it. It is the real way. Mag-grow kayo ng Holy Spirit if you know how to listen in prayer. Kumahaba na ba yung talk ko, brother? Okay lang ha? Kasi kinakancel ko yung Holy Hour eh. Sorry Lord. Sorry Lord. Yan. Kaya, at saka, pag magbasa kayo ng Bible, huwag yung Bible cutting. Oy, huwag yun. Mayroon tayong Bible guide sa Catholic. Alam niyo ba yun? Yung binabasa natin araw-araw huwag kayo kasi, minsan sabi natin, mayroong
Kung nagkasala yung mata mo ay lulugitin mo. At saka yung puputulin mo yung kamay mo. Mas mabuti pang pumunta ka sa kaharian ng Diyos na walang kamay at walang paa. Eh, hindi mo gusto hinanya mo uli. Tapos, binuksan mo naman, ang nabasa mo gawin mo sa ayon sa nababasa. Patay. Huwag ganyan, ha? Kaya mayroon tayong guide, reading guide for us to be guided, on our growth, Sa growth natin, mayroon tayo. Kaya yung araw-araw, magdasal kay yes, Lord, commitment ko ito. Before ako mag-Superman, hindi Superman. Before ako magbasa ako ng gospel and then I will take few moments. Imagine ko yung gospel and I will try to be participant. Sasabihin ko sa inyo, hindi ganun kadali. But don't give up. Kasi pag umpisa niyo pa, meron ng ganyan pumunta ko muna sa laptop mo. Kasi yung message na yung kaibigan mo. Yan. Mayroong gumaganyan. Tapos masama ko pumunta muna ako sa toilet, Lord. Tapos pagpunta mo sa toilet, nakita mo yun, anong balita? Ay, talaga, ito talaga, marami na. Tapos, yung utang, pamayaran na. Wala na. Sana, meron talaga. Anong gamot dyan? Sabi mo, Lord, 5 minutes. 5 minutes. At pag parang gusto mo na mayroon mo, alis ka na. Mayroon mo makalapit talaga. Okay, meron takot, ha? Alis ka dyan. Sasabihin mo, Lord, another minute. Keep on extending. Yan. Sasabihin ko, hindi ganun kadali. But if you could keep on doing it, there will be time na maka-enter po kayo. A very nice experience po. No? Ang pinagpaguran po ay talagang mababali natin. Mayroon tayong paroroonan, no? Mayroon tayong matatanggap pag pinapaguran natin, no? Kasi bakit Father, bakit ang difficult yun ng mag-prepare tayo ng ganyan? Bakit very difficult? Kasi sanay tayo lang ang magsalita Very easy yung tayo lang magsalita sa prayer. Kahit, di ba, kahit tahimik kayo, pero yung mind yun nagsasalita. Lord, kailan pa kayo mabayaran yung utang ko? Nagsasalita, no? Madali yun Yung prayer listening, ang challenge ko sa inyo. You want to grow? Adapt that kind of prayer. Amen? Okay. So, parang mahuli na tayo, no? Hindi pa. Then another thing is, of course, di ba, natin yung prayer and Word of God. Another thing, yung makakapag-grow natin, yung study. Brother, paano po makapunta sa el verbo si fece carne? Paano yan? Kasi meron akong mga teachings doon. I-like nyo yon, tapos babasahin nyo yon, no? Meron tayong, dapat we update ourselves on the teachings, no? Yung mga teachings na yan, common questions ng iba na we try to address, no? At hindi lang hindi lang hanggang doctrinal tayo. Meron rin tayong piety level, no? I will explain that later on in the Facebook, no? Mayroon akong mga teachings. Dapat, tayo we learn our faith. And sumasali tayo ng mayroong mga teachings, mayroong mga preachings, makikinig tayo. At saka, sa internet po, marami pong mga sites na to enhance our faith. No, marami dyan. No, kay Cardinal Tagle. Mayroon ding Men of Light. Alam niyo yan? Yung Men of Light kay Bishop David Ambo David. O i-search nyo lang, Men of Light. And maraming mga discussion na
mga preachings po to enhance our faith, no? Headed by Bishop Ambo David, no? Yung Doctor of Scripture natin noon sa Pilipinas. Okay, marami pa rin po, no? At saka para maiba naman, you listen to religious